Anong gagawin mo kung ipinanganak ka sa isang lugar kung saan tila imposibleng magtagumpay? Kung ang kahirapan lang ang realidad at ang hinaharap ay tila madilim. Ito ang kwento ng isang lalaking nagsimula bilang basurero sa Tondo, Manila, na humarap sa isang buhay na puno ng paghihirap. Ngunit hindi siya sumuko. Nakita niya ang isang bagay na kaunti lang ang nakakakita, ang kapangyarihan na baguhin ang kanyang sariling kwento. Wala siyang kahit ano, ngunit may pinaniwalaan siyang isa, ang kanyang mga pangarap. Ngayon, hindi na siya ang batang walang pag-asa. Isa na siyang halimbawa ng pagsusumikap, isang tao na binago ang kanyang buhay at ngayon ay binabago ang buhay ng iba. Gusto mo bang malaman kung paano niya nagawa iyon? Maghanda kang makilala ang kwento ng isang lalaking nagpatunay na hindi mahalaga kung saan ka nagsimula, maaari mong makamit ang imposibleng. Ito ang kapangyarihan ng pagsusumikap. At ito ang iyong pagkakataon na makita kung paano nagiging posible ang pagbabago. Magsimula na tayo, Kabanata 1, Basura at Buhay sa Tondo. Ang amoy ng umaga sa Tondo ay hindi kape. Ito ay halo ng usok ng tambutso, amoy ng panis na pagkain, at sangsang ng nabubulok na basura. Dito nagsimula ang kwento ni Elmer, isang batang isinilang sa gilid ng rails, anak ng isang ama na nagbabasura at ina na labandera. Sa murang edad, natutunan ni Elmer na ang buhay ay hindi patas. Wala siyang laruan, pero may sako. Wala siyang baon, pero may listahan ng mga pwedeng makuhang botet lata araw-araw. Kasama ang kanyang ama, nag-iikot sila mula sa Baseco hanggang Divisoria, naghahanap ng mga mapapakinabangan mula sa tambak ng basura. Sa isang tabi ng mataong kalsada sa ilalim ng isang lumang trapal, doon siya natutong magbilang gamit ang tansan. Doon siya natutong magbasa sa pamamagitan ng mga sirang pahina ng comics at magasin na nahukay mula sa kalat. Anak, hindi tayo mayaman sa pera, pero pwede tayong yumaman sa tiyaga, wika ng kanyang ama isang araw habang pinipilas ang isang bote ng soft drink. Naalala ni Elmer ang mga salitang iyon habang nililinis ang isang basyo ng plastik. Tumimo sa kanyang isipan, paulit-ulit, parang sirang plaka, pero siya mismo ay natuto. May saysay pala ang mga salitang gasgas na habang lumalaki, mas dumidilim ang paligid. Marami sa kanyang mga kababata ang nalulong sa droga, ang iba'y nakulong, ang iba'y naputulan ng pangarap bago pa man magsimula. Pero si Elmer, kahit pasunog sa araw at kalyo ang kamay, ay may lihim na pangarap, makalabas sa Tondo hindi para iwanan ito, kundi para baguhin ito. Tuwing gabi, habang ang ibang bata ay natutulog, nakapatong siya sa kahoy na upuan, hawak ang sirang diksyonaryo na nakita sa junk shop. Tinatawag siya ng ina, "Matulog ka na, Elmer, maaga pa bukas." Pero hindi siya tumitigil. Dulog ang katawan pero gising ang isip, bulong niya. Hindi alam ni Elmer kung paano, pero alam niyang dapat may paraan. Habang ang iba'y nagrereklamo sa init, gutom at hirap, siya ay tahimik na humahabi ng pangarap sa gitna ng amoy ng basura. Hindi ito kwentong mabilis, hindi ito kwentong pang-TV, ito ay kwento ng mabagal, ngunit matatag na paghakbang. Isang gabi habang naglilinis ng mga nasirang libro mula sa isang pampublikong eskwelahan na sinunog sa riot, nakakita siya ng isang pahina na naglaman ng quote ni Napoleon Hill, "Whatever the mind can conceive and believe, it can achieve." Sa edad na 12, hindi niya lubos na naintindihan ang Ingles, pero may kakaiba siyang naramdaman, parang sinisigawan siya ng mga titik sa papel. Tumigil siya. Tiningnan ang langit na natatakpan ng smog. Tinanong ang sarili, "Posible na kaya talaga?" Kabanata 2, Liwanag mula sa kadiliman. Minsan, ang liwanag ay hindi dumarating sa anyo ng araw. Minsan, ito'y isang tao, isang salita, isang libro. Para kay Elmer, ang liwanag ay dumating sa katauhan ni Mang Delfin, isang retiradong guro na nakatira sa kariton sa gilid ng palengke, kilala ng mga tambay
bilang lolo tanda at binabansagan ng iba na baliw dahil palaging may hawak na aklat. Isang hapon, habang sinusundan ni Elmer ang isang truck ng basura papunta sa may Pier 15, nadaanan niya si Mang Delfin na nagbabasa ng isang makapal na libro sa ilalim ng poste ng ilaw. Dahil sa natural na kuryosidad, lumapit siya. "Ano yung binabasa mo?" tanong ni Elmer. "Kasaysayan ng Pilipinas. Ikaw gusto mong matuto?" Sagot ni Mang Delfin, hindi man lang inangat ang mata sa pahina. Napatigil si Elmer. Hindi po ako nakapag-aral." Ngumiti si Mang Delfin sa unang pagkakataon at inabot sa kanya ang isang lumang aklat. "Simulan mo rito. Babalik ka bukas. Tatanungin kita." Hindi maintindihan ni Elmer kung bakit parang may apoy sa loob ng dibdib niya. Pag-uwi niya, agad siyang naupo sa tabi ng kanyang ina at binuksan ang libro. Mabagal, pilit, ngunit may determinasyon. Araw-araw. Pagkatapos ng pagbabasura, bumabalik siya kay Mang Delfin. Sa ilalim ng ilaw na madalas nagkaka-brown out, natututo siyang bumasa ng mga salita na dati parang banyaga sa kanya. Mula sa kasaysayan, napunta sila sa agham tapos sa ekonomiya. At doon, sa isang lumang libro tungkol sa negosyo, nakita niya ang diagram ng isang simpleng konsepto, ang puhunan. Kung gusto mong yumaman, dapat matutunan mong gawing pera. Ang problema, sabi ni Mang Delfin, habang binabalik ang aklat sa sako. Mula noon, nag-iba ang pananaw ni Elmer. Hindi na lang siya nagbabasa para matuto. Nagbabasa siya para mabuhay. Tuwing may makikitang sirang calculator, sinusubukan niyang ayusin. Tuwing makakahanap ng dyaryo, tinitingnan niya ang business section. Kahit pa wala siyang lubos na nauunawaan. Dahan-dahan, ang batang basurero ay hindi na lamang naghahanap ng plastik, naghahanap na siya ng pagkakataon. Isang araw, may natagpuan siyang sirang cellphone sa basurahan. Sa tulong ni Mang Delfin, natuto siyang magbukas at mag-ayos. Ibinenta niya ito sa isang junk shop owner na laging namimili ng electronics. Doon nagsimula ang ideya, paano kung pwede itong gawing negosyo. Ginamit niya ang maliit na ipon mula sa pagbenta ng plastik at bote para bumili ng gamit na screwdriver set. Bawat piyesa ng lumang gadget ay binubuklat niya na para bang kasaysayan. Natuto siyang magbasa ng manual, gumamit ng diksyonaryo, magsaliksik, hindi madali. Maraming beses na pinagtawanan siya ng mga kapwa basurero. Aba, si Elmer gusto na yatang maging engineer, sigaw ng isa. Pero hindi siya sumuko. Para kay Elmer, bawat insulto ay gasolina. Bawat pagdududa ay hagdang paakyat. Hanggang isang araw, tinawag siya ni Mang Delfin. "Elmer, matanda na ako. Hindi ko alam kung hanggang kailan ako rito. Pero ikaw ang magpapatuloy ng apoy." Naiyak si Elmer. Sa unang pagkakataon sa buhay niya, may taong naniwala sa kanya. At sa loob ng isang basurero, unti-unting tumubo ang binhi ng pangarap. Kabanata 3, edukasyon sa gitna ng kahirapan. Hindi kailangang nasa loob ka ng paaralan para matuto. Para kay Elmer, ang tondo ang kanyang paaralan at ang mga libro't sirang kagamitan ang kanyang mga guro. Ngunit may limitasyon ng self-study. Habang lumalalim ang kanyang pagkauhaw sa kaalaman, napagtanto niyang kailangan na niyang lumagpas sa nakasanayang bilog. Sa edad na 16, tinangka ni Elmer na pumasok sa isang night high school para sa mga out-of-school youth. Hindi naging madali. Hindi sapat ang kanyang birth certificate, wala siyang kumpletong papeles, at ang address niya ay gilid ng Riles. Ngunit sa tulong ni Mang Delfin na nagpresintang maging guardian, pinayagan siyang mag-enroll. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng gabi hanggang alas 10, nakaupo si Elmer sa ika-5 row, tahimik ngunit laging alerto. Sa araw, nagkukumpuni siya ng mga sirang cellphone at radio. Sa gabi, pinupuno niya ang kanyang utak ng algebra, kasaysayan at Ingles. Ang kanyang mga kaklase ay mga 20 anyos pataas, may mga anak na, may iba't ibang pinanggalingan. Ngunit sa kanila, si Elmer ang pinakamainit ang mata sa guro.
Hindi dahil pasaway, kundi dahil sabik. Nag-umpisa rin siyang mag-ipon. Sa bawat tubo ng 50 piso sa inayos niyang gamit, isinisingit niya ang 20 sa garapon ng pangarap. Marami siyang hindi binili para lang madagdagan ang laman ng garapon. Bagong tsinelas, masarap na pagkain, kahit regalo sa sarili sa kaarawan. Isang gabi, habang tumutulong siya sa isang repair shop sa may Blumentritt bilang extra helper, narinig niya ang dalawang lalaking nag-uusap tungkol sa microbusiness seminar. Libre raw at may allowance pa. Kinabukasan, agad siyang pumunta. Umupo siya sa likod, tahimik at nakinig sa mga konseptong ngayon lang niya narinig. Cash flow, inventory, customer service. Tumindig ang balahibo niya. Parang lahat ng ginagawa niya biglang nagkaroon ng pangalan. Doon nagsimula ang unang hakbang niya sa negosyo. Pinagsama niya ang kaalaman sa electronics at pag-ayos ng gadget at nagtayo ng maliit na stall sa labas ng palengke. Gamit ang natipong 1,000 at 200 piso, bumili siya ng second-hand na mesa, lumang karatula at ilang tool. Elmer Repair Shop. Mura na, maaasahan pa. Unang linggo, 3 customer. Ikalawang linggo, 7. Ikatlong linggo, 15. Lumalaki, nasana ang negosyo. Ngunit sa ika-4 na buwan, isang gabi ng tag-ulan, nilimas ng mga magnanakaw ang buong stall niya. Wala siyang naabutang kahit isang tornilyo. Nawalan siya ng kita, gamit at pag-asa. Sa isang iglap, umuwi siyang basang-basa, walang imik. Nang makita siya ni Mang Delfin, tinanong siya, "Wala na ang stall?" Tumango lang siya. Yung natutunan mo, ninakaw rin ba?" Tanong ng matanda. Tumigil siya. Napaisip, hindi. Nasa kanya pa, nasa kamay niyang sanay magtanggal ng motherboard. Nasa utak niyang alam na ang sistema ng negosyo. Nasa puso niyang hindi sumusuko. Kinabukasan, balik siya sa kalye. Pero ngayon, hindi na siya basurero lang. Isa na siyang negosyanteng muling bumabangon. Kabanata 4, Puhunan ng Pangarap. Ang bagong stall ay hindi na nasa palengke. Ito ay nasa isang mesa sa ilalim ng hagdan sa inuupahang silid ni Elmer. Sa isang lumang laptop na binili niya mula sa isang kaibigan sa school, nagsimulang pumasok si Elmer sa isang mundo na hindi nangangamoy basura o langis, ang mundo ng internet. Una niyang natuklasan ang mga website kung saan pwedeng matuto ng libre, mga YouTube tutorial sa pag-repair, mga forum sa teknolohiya at mga libreng e-book. Sa murang data load na binabayaran niya sa tingi-tinging piso, pinipiga niya ang bawat segundo ng signal. Doon niya natuklasan ang salitang freelancing. Una niyang sinubukan ang pagtatype sa isang maliit na platform na tinatawag na Online Jobs PTH. Ang una niyang trabaho, mag-convert ng PDF patungong Word. Bayad, 150. Maliit, oo. Pero para kay Elmer, iyon ay pruweba na posible pala, nadagdagan ang trabaho. Minsan may nagpapatranslate, minsan transcribe, minsan ay data entry. Ginamit niya ang natutunan sa night school. Tuwing may hindi siya maintindihan, tinutulungan siya ni Mang Delfin. Para na rin akong nag-aaral ulit sa'yo. Biro ng matanda habang tinuturo ang tamang gamit ng punctuation mark. Sa loob ng 6 na buwan, nakapag-ipon siya ng 25,000, hindi mula sa pagbabasura, kundi mula sa utak. Ginamit niya ito bilang puhunan sa isang maliit na buy and sell online. Binili niya ang mga second-hand gadgets mula sa Divisoria, inayos sa kanyang kwarto at ibinenta sa mga Facebook buy and sell groups. May una't ikalawang return. Lumago ito. Hindi kalaunan, nagtayo siya ng sariling Facebook page. Elmer's Tech, Repair and Gadgets. Dito na niya unti-unting natutunan ng digital marketing. Sinubukan niyang mag-boost ng post gamit ang 100. Naghintay. Sa loob ng 2 araw, dumoble ang tanong, tripled ang views. Hindi na siya sumusugal, nagkakalkula na siya. Kung naglalaku ka ng bote noon, ngayon naglalaku ka ng ideya, wika ni Mang Delfin isang gabi. Sa 1 taon, nadagdagan ng mga serbisyong iniaalok ni Elmer. Cellphone repair, buy and sell, tutorial videos,
Pati na rin ang simpleng financial advice para sa mga batang gustong kumita online. Hindi siya eksperto pero totoo siya. At ang katotohanan ay bumebenta. Hindi lahat ng araw ay maganda. May mga kliyente na hindi nagbayad, may delivery na hindi dumating at minsan ay bumagsak ang page reach. Pero ang pagkakaiba na ngayon, hindi na siya sumusuko. Tuwing may balakid, inaaral niya, ina-adjust niya ang plano, hindi siya bumabalik sa simula dahil sa bawat hakbang may natututunan siyang bago. Sa kalagitnaan ng 3 taon ng kanyang bagong buhay, isang pangyayari ang hindi niya inasahan. Isang overseas Filipino worker mula sa UAE ang nag-order ng 3 unit ng second-hand tablet na inayos niya, bayad in advance, at pinadalhan pa siya ng dagdag 2,000 tip daw sa pagiging maasikaso. Habang hawak niya ang perang iyon, hindi na lamang ito halaga ng kita. Ito ay simbolo ng lahat ng sakripisyong ginawa niya. Mula sa sako ng bote hanggang sa mga pahina ng diksyonaryo, hanggang sa pag-aayos ng sira-sirang cellphone gamit ang kamay na sanay sa dumi. Ang batang basurero ng Tondo ay unti-unti nang nagiging negosyante ng bagong panahon. Kabanata Swanda, pagkatalo at pagtindig. Ang pera sa unang hawak ay parang ilaw sa madilim na eskinita, nakakahalina, nakakatakot at minsan nakapapaso. 3 taon na ang nakalipas mula nang ayusin ni Elmer ang kanyang unang sirang cellphone. Ngayon, mayroon na siyang maliit na team, 2 assistant na dating mga batang kalye sa Tondo at isang part-time accountant na dati ay volunteer sa isang NGO. May espasyo na siya sa isang maliit na building sa Santa Cruz. May simpleng opisina at sa bank account niya ay pumutok ang milestone, $1,000,000. Hindi niya agad sinabi kahit kanino. Pinagmasdan muna niya ang account, kinapa ang sarili. Hindi ito ang unang beses na may laman ng bulsa niya, pero ito ang unang beses na kaya na niyang bumili ng bahay, ng kotse o ng lupa kung gugustuhin niya. Ngunit sa katahimikan ng kanyang tagumpay, naroon ang isang tanong. Ito na ba yun? Habang pinupuno ng iba ang social media nila ng larawan ng tagumpay, nanahimik si Elmer. Hindi niya maintindihan kung bakit sa halip na tuwa may kaba sa dibdib niya. Parang may kulang, parang may iniwang hindi nasagot sa mga tambakan ng nakaraan. At parang sinadya ng tadhana dumating ang pagsubok. Isang araw, nakatanggap siya ng email mula sa isang online platform na ginagamit niya para magbenta ng mga gadgets abroad. May reklamo raw na scammer siya, pineke raw ang item na pinadala niya. Kahit alam niyang totoo ang produkto, sinuspinde ng platform ang kanyang account. Nawalan siya ng access sa halos 40% ng kanyang kita. Sunod-sunod ang dagok. Isang customer ang nagdemanda bagamat walang basehan para lamang maningil ng malaking refund. Isang assistant niya ang nahuling nagnanakaw ng inventory. At pinakamasakit sa lahat, si Mang Delphine, ang kanyang matagal ng mentor, ay pumanaw dahil sa atake sa puso. Biglang nawala ang sigla ni Elmer. Hindi na siya pumasok sa opisina. Tumigil siya sa pag-post online. Para bang binura ng kapalaran ang lahat ng pinaghirapan niya. Isang linggo siyang tahimik, nakatitig sa puting kisame ng kanyang kwarto. Walang tunog kundi ang orasan, walang kilos kundi ang paghinga. Ngunit isang gabi, habang inayos niya ang mga lumang gamit ni Mang Delphine, natagpuan niya ang isang sobre. Nakasulat sa labas, para kay Elmer, kung sakaling maligaw ka muli. Binuksan niya iyon. Sa loob ay may isang lumang litrato nila ni Mang Delphine sa ilalim ng poste. Hawak ang aklat ng kasaysayan. At may isang maikling sulat, hindi lahat ng may pera ay matagumpay. At hindi lahat ng walang pera ay bigo, pero ang tunay na tagumpay ay nasa taong hindi nakakalimot kung sino siya kahit gaano pa kataas ang narating niya. Napaiyak si Elmer, hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa paalala. Dahil sa paalala ng isang taong naniwala sa kanya bago pa siya naniwala sa sarili niya.
Kinabukasan, muling binuksan ni Elmer ang kanyang laptop. Gumawa siya ng bagong page, ibang pangalan, ibang direksyon. Hindi na lang siya magbebenta ng gadgets, magbebenta siya ng pag-asa. Kabanata Kalais, kapalaran sa online world. Mula sa abo ng kanyang mga kabiguan, muling tumindig si Elmer. Ngayon hindi na lang bilang negosyante, kundi bilang tagapagdala ng mensahe. Sa bagong Facebook page na pinangalanan niyang Tech Tiwala, Negosyong May Puso, sinimulan niya ang pagbabahagi ng kanyang kwento. Walang artipisyal na pag-i-endorso. Walang mga mamahaling props. Ang unang post ay larawan ng isang lumang keyboard. Basag ang spacebar, may caption lamang na, "Dito nagsimula ang lahat, hindi sa salapi, kundi sa tiwala." Sa loob ng 3 araw, mahigit 1,000 shares. Sa loob ng 2 linggo, daan-daang mensahe mula sa mga kabataan sa Tondo, Payatas, Smoky Mountain at Baseco. Lahat nagtatanong ng iisa, paano? At doon nagsimula ang bago niyang layunin. Ibahagi ang alam, inilunsad niya ang kanyang unang online webinar. Paano magnegosyo kahit wala kang puhunan? Libre, walang registration fee. Ang mga sumali ay mga out-of-school youth, solo parents at dating basurero. Mga kagaya niya, gumamit siya ng simpleng language, kwento at aktwal na halimbawa. Hindi siya nagturo ng teorya, tinuro niya kung paano siya nagsimula, kung paano piniga ang 150 para gawing 500 gamit ang talino, tiyaga at cellphone load. Bawat linggo, nagiging daan ang kanyang platform para magbahagi ng skills, online freelancing, basic gadget, repair, basic bookkeeping at digital marketing. Hanggang isang araw, isang local NGO ang lumapit sa kanya. "Gusto naming pondohan ng programa mo," sabi ng direktor. "Ang kailangan lang namin ay commitment mo." Ngumiti si Elmer. "Hindi lang commitment ang dala ko, bit-bit ko ang buong Tondo." Sa tulong ng funding, nakapagrenta siya ng isang lumang warehouse. Sa gilid ng Riles, pinalinis ito at tinayuan ng isang center, Tiwala Hub. Dito, nagsimula siyang magturo ng live sessions. Wala pa ring tuition, pero may kasamang responsibilidad. Bawat estudyante ay kailangang turuan din ang isa pang tao. Gumawa siya ng mentorship ladder. Ang matututo ng basic online skills ay magiging tutor ng bago. Ang matutong mag-ayos ng gadget ay magiging trainer ng susunod. Sa ganitong paraan, hindi lang niya tinuruan ang ilan, pinalago niya ang kultura ng pagbabahagi. Sa loob ng 6 na buwan, mahigit 500 kabataan na ang dumaan sa Tiwala Hub. Marami sa kanila ang ngayon ay may sariling freelancing clients. Ang ilan ay may mini repair stalls. May iba pang ang nakapasok sa kolehiyo gamit ang kinita nila sa online gigs. At si Elmer, wala na sa opisina araw-araw. Lumilibot na siya sa mga eskinita, sa mga tambakan at sa mga barangay hall. Dala-dala ang projector, laptop at mga kwentong totoo. Minsan wala siyang talent fee. Minsan binabayaran siya ng kanin at kape. Pero bawat ngiti, bawat yakap ng batang natutong magsulat sa sariling cellphone, iyon ang tunay na puhunan na hindi ninanakaw, hindi nauubos. Sa gitna ng modernong mundo, isang dating basurero ang naging liwanag ng pag-asa. Kabanata Shiu, ang unang milyon. Nung una, ang yaman ay isang pangarap na sinusukat sa bilang ng piso. Ngunit sa araw na pumasok ang kanyang ika-10 milyong piso sa business account, habang hawak niya ang isang lumang larawan ng sarili niyang may hawak na sako ng basura, biglang nag-iba ang kahulugan ng salitang mayaman. Sa isang artikulo ng isang sikat na pahayagan, inilathala ang kwento ni Elmer. Mula basurero hanggang negosyanteng bayani ng bayan. Sinundan ito ng mga panayam sa radyo, mga feature sa social media at imbitasyon mula sa iba't ibang universidad. Sa lahat ng ito, iisa ang sagot niya, "Hindi ako bayani. Isa lang akong dating batang gutom na piniling matuto. Ngunit hindi lahat ay papuri.
May ilan ding kumuwestiyon sa kanyang kwento. Ginagamit lang ang kahirapan para sumikat. May nagsabing scripted daw ang lahat. Hindi siya sumagot. Hindi siya nagdepensa. Dahil sa puso niya, alam niyang totoo ang bawat buhangin. Sa sapatos, bawat gabing nag-isa, bawat piraso ng kaalaman na pinaghirapan niyang aralin sa ilalim ng ilaw ng poste. Habang lumalaki ang kanyang kita at network, dumating ang pagkakataong ialok sa kanya ang isang posisyon sa isang kilalang kumpanya ng teknolohiya bilang Head of Innovation for Social Inclusion. Malaki ang sweldo, may benepisyo, may sasakyan. Ngunit tinanggihan niya ito, hindi dahil sa yabang, kundi dahil alam niyang hindi iyon ang landas niya. Pumili siya ng mas mahirap pero mas makabuluhang daan. Itinayo niya ang Tiwala Cooperative, isang social enterprise na naglalayong bigyan ng pangkabuhayan ang mga dating basurero, istambay at solo parents. Hindi ito isang kumpanya para lang kumita. Ito ay negosyo na may puso. Bawat miyembro ay may bahagi, may boses at higit sa lahat may oportunidad. Nag-recruit siya ng mga dating kasamahan sa Tondo. Ang ilan, dati na niyang tinulungan. Ang iba, dati niyang kakompetensya sa pagkalakal. Lahat sila ay may isang layunin, gawing kabuhayan ng basura at gawing tagumpay ang dating kahihiyan. Sinimulan nila ang Bote para sa Bukas program, kung saan ang mga bote at lata ay hindi lang binebenta, kundi nire-repurpose bilang learning, materials gamit sa bahay, o raw materials para sa produkto. May gumagawa ng lampshade, may gumagawa ng desk organizers, may gumagawa ng eco-bricks. Unti-unti, sumuporta ang mga lokal na LGU, may grants, may partnership. Ngunit higit pa sa pera, mas mahalaga para kay Elmer ang pagkakaroon ng tunay na pagbabago sa komunidad. Isang araw, habang pinapanood niya ang kanyang dating kaibigang basurero na ngayoy nagtuturo ng gadget repair sa mga batang wala pang 10 taong gulang, napangiti siya. Hindi niya kailangan ng mansyon. Hindi niya kailangan ng kotse. Sapagkat sa sandaling iyon, ramdam niya, ito ang tunay na yaman, Kabanata Lauto. Pagbabalik sa pinagmulan, ang pagbabalik sa Tondo ay hindi gaya ng mga eksena sa pelikula. Walang banda, walang placard, walang ribbon cutting. Bumalik si Elmer sa simpleng paraan, bit-bit ang isang whiteboard, ilang upuang plastik at ilang dosenang kwento ng tagumpay. Mula sa isang batang tahimik na namumulot ng basura sa kanto ng Delpan, ngayoy bumalik siya bilang guro, hindi sa eskwelahan kundi sa mismong kalsada kung saan siya unang natuto ng tiyaga at pag-asa. Sa ilalim ng tulay, sa tabi ng palengke at minsan sa gitna ng basketball court, nagtuturo siya ng mga aral na hindi kailanman naituro sa kanya noon. Paano mag-budget, paano magsimula ng maliit na negosyo, paano gumamit ng cellphone para kumita dahil sa tulong ng kanyang Tiwala Cooperative nakapag-set up sila ng mga community learning hubs. Maliit na espasyo sa bawat barangay na may libreng internet, ilang lumang laptop at voluntaryong trainers. Walang aircon, walang uniforms, pero puno ng kagustuhang matuto. Minsan, may isang batang babae na lumapit sa kanya pagkatapos ng session. Kuya Elmer, dati po akong nangangalakal. Pero ngayon po, marunong na akong gumawa ng poster gamit sa cellphone. Napangiti si Elmer, isang simpleng bagay para sa marami, pero para sa batang iyon ay pag-angat, iyon ay tagumpay. Sa bawat hub, may isang mural na ipinapinta ng mga kabataan, isang malaking sako at mula rito ay umaangat ang mga bituin. Sinabi ng isa sa mga volunteers, "Kuya, ikaw yung sako, ikaw yung dahilan kaya kami umaakyat." Ngunit sa puso ni Elmer, hindi siya ang bida. Ang tunay na bayani ay ang bawat batang piniling hindi sumuko. Ang bawat magulang na piniling magsikap kaysa magnakaw. Ang bawat dating basurero na ngayoy gumagawa ng produkto mula sa basura at binabago ang buhay ng kanilang pamilya.
Dahil dito, sinimulan niya ang Project Bukas Mo, isang mentorship program kung saan ang mga dating katulad niya, mga batang mahirap, out-of-school youth, PWD at single parents ay tinuturuang maging mentors din. Layunin ng proyekto na bawat isa ay hindi lang matuto kundi makapagturo rin. Sa ganitong paraan, hindi lang lumalawak ang kaalaman, lumalalim din ang koneksyon ng komunidad. Lumapit sa kanya ang isang guro mula sa isang pampublikong paaralan. Elmer, alam mo bang mas marami ka pang napapasok sa isip ng mga bata kaysa sa 2 taon naming pagtuturo? Ngumiti siya, hindi bilang kumpirmasyon ng tagumpay, kundi bilang pasasalamat. Dahil sa kabila ng lahat ng kanyang narating, alam niyang wala siya sa kung nasaan siya ngayon kung hindi dahil sa isang matandang guro na naniwala sa kanya. Si Mang Delfin. Sa mismong eskinita kung saan sila unang nagkita, nagtayo si Elmer ng maliit na silidaklatan. Sa labas nito, may nakapintang simpleng mensahe, walang batang marumi para hindi matutong mangarap. Kabanata 9, ang negosyong may puso. Hindi lahat ng negosyo ay para sa tubo. May mga negosyo na itinatag upang punan ang mga butas sa lipunan na matagal nang hindi pinapansin, gutom, kawalan ng pag-asa at paglimot sa dignidad ng mahihirap. Sa puso ni Elmer, ang ganitong negosyo ang tunay na may halaga, ang Tiwala Cooperative. Sa kabila ng pagiging maliit kumpara sa malalaking korporasyon ay naging puwersa sa pagbabagong panlipunan. Sa umpisa, iilang tao lang ang miyembro, karamihan dating kasamahan ni Elmer sa pagkalakal. Ngunit dahil sa malinaw nitong layunin, mabilis itong lumawak. Ang patakaran ay simple. Kung dati kang basurero, estambay o walang diploma, hindi ka itataboy. Ikaw pa nga ang unang bibigyan ng pwesto. Dahil para kay Elmer, ang kahirapan ay hindi kahinaan, kundi kondisyon na pwedeng baguhin. Sa bawat branch ng kooperatiba may 3 pangunahing bahagi. Kalakal Center. Dito dinadala ang mga nakolektang basura, bote, papel, bakal, sirang appliances. Ngunit imbes na ibenta sa junk shop, may mga artisan na nagtuturo kung paano ito gawing produkto. Lampshade, bag, organizers, pandekorasyon, skills lab, isang espasyong may computer at tools kung saan tinuturuan ng mga miyembro ng basic repairs, pagbuo ng content, online selling at bookkeeping. Sa tulong ng mga voluntaryo, marami ang natutong gumawa ng sariling brand online. Tiwala Store, isang maliit ngunit makabagot organisadong tindahan ng mga produktong gawa ng miyembro. Dito binebenta ang mga ginawang gamit mula sa basura, pati na rin ang inani nilang gulay mula sa community garden ng kooperatiba. Ngunit higit pa sa kita, ang sukatan ng tagumpay ng Tiwala Cooperative ay ang mga kwentong muling isinulat. May si Aling Marites, dating nagtatrabaho bilang tagalinis sa palikuran ng terminal. Ngayon ay head artisan ng Recycled Decor Unit at nakapagpatayo ng maliit na bahay para sa 4 na anak. May si Jonas, dating adik at palaboy. Sa tulong ng skills training, naging top seller siya ng repair service sa Facebook. Tuwing Sabado, nagtuturo siya ng basic electronics sa mga batang kalye. At may si Marlon, dating katrabaho ni Elmer sa pagkalakal. Siya ang unang tinanggap bilang community manager ng kooperatiba. Isang araw, habang tinuturuan niya ang bagong miyembro kung paano ayusin ang speaker ng cellphone, nasabi niya, "Dati, ako ang iniwasan ng mga tao. Ngayon, ako na ang tinatawag nilang Sir. Hindi ko akalaing may araw na ganito." Ang mga ganitong kwento ang nagpapalakas ng loob ni Elmer. Hindi na siya kailangang palakpakan sa entablado. Hindi niya kailangang suotin ang barong o tumanggap ng tropeyo. Ang bawat pagbabagong nakikita niya sa komunidad ay mas matimbang pa sa anumang gantimpala. Sa tuwing may bagong miyembrong natatanggap, tinatanong niya, "Handa ka bang maniwala sa sarili mo kahit hindi pa naniniwala ang mundo?" Kapag ang sagot ay oo, alam niyang isa na namang buhay ang mababago.
Kabanata 10, Pamana ng isang basurero. Habang nagbabalik tanaw, ang lalaki na dating isang simpleng basurero sa Tondo ay ngayon isang pambansang ikon, iginagalang at hinahangaan. Ang kanyang paglalakbay ng pag-ahon at pagbabago ay nagdala sa kanya ng higit pa sa pera o kasikatan. Siya na laging may malasakit sa halaga ng pangarap ay nauunawaan na ang tunay niyang pamana ay nasa mga buhay na kanyang tinamaan, sa mga isipan na kanyang pinukaw at sa mga komunidad na kanyang tinulungan upang umunlad. Ngayon, hindi na lamang siya isang alaala ng pakikibaka at pag-ahon, siya ay isang simbolo ng posibilidad ng pagbabago, ng kakayahan ng sinuman, anuman ang kanilang kalagayan, na baguhin ang kanilang sariling buhay. Ang kanyang mga mata na dati tumitingin sa mga basura ng lipunan, ngayon ay tinitingnan ng may pagmamataas ang mga bagong henerasyon na kanyang tinulungan na magtagumpay. Mga kabataang tulad niya na naghanap ng pagkakataon upang muling isulat ang kanilang mga kwento. Siya ay nananatiling payak, nanatili siyang mapagkumbaba, hindi kailanman nakakalimot sa kanyang pinagmulan. Ang kanyang yaman ay hindi nasusukat sa mga material na bagay, kundi sa epekto na iniwan niya sa mga tao. Alam niya na ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa ginto o milyones na naipon, kundi sa potensyal ng bawat tao. Bilang isang guro at tagapayo, ang kanyang pinakamalaking tagumpay ay ang makita ang mga dating kasamahan sa trabaho. Mga taong minsang naglakad sa kanyang tabi, sa kalye ng Tondo, ngayon ay mga leader sa kanilang mga komunidad, mga taong nakatagpo ng parehong landas ng tagumpay. Ang programa na kanyang itinatag na nakatuon sa edukasyon at pag-unlad ng mga kabataan mula sa mga pook na may mataas na panganib ay patuloy na lumalawak sa iba pang bahagi ng bansa. Hindi lamang niya tinuturo ang mga batayan ng negosyo, kundi binibigyan din niya ng inspirasyon ang mga kabataan na maniwala na kahit gaano man kahirap ang buhay, laging may paraan upang makakita ng liwanag sa dulo ng tunel. Ibinabahagi niya ang kanyang mga pagkatalo. Itinuturo na ang kabiguan ay hindi katapusan, kundi isang mahalagang aral para sa susunod na hakbang. Ang higit niyang nais, higit pa sa anumang pagkilala o gantimpala, ay matiyak na ang kanyang kwento ay magpapatuloy na magbigay inspirasyon sa mga nangangailangan ng pag-asa. Ang kanyang pamana ay hindi nasusukat sa mga monumento o estatwa, kundi sa pagbabago na kanyang dulot sa lipunan. Isang tahimik ngunit malalim na pagbabago na nagsisimula sa isang simpleng aksyon ng paniniwala sa sarili. Alam niya na, bagamat nagsimula ang kanyang kwento sa basura, ang talagang mahalaga ay ang pagbabago na kanyang ipinagdulot sa buhay ng iba. At sa ganitong paraan, ang basurero mula sa Tondo ay nagpapatuloy hindi na bilang isang batang nangangalakal ng basura sa kalye, kundi bilang isang tao na sa kanyang trabaho at determinasyon ay tumulong upang linisin ang basura sa buhay ng libu-libong tao. Ang kanyang pamana na itinaguyod sa pawis, luha at isang dalisay na puso ay isang halimbawa kung paano kahit ang pinakamababang pinagmulan ay maaaring magdulot ng isang hindi masukat na epekto sa mundo. Kung ang kwentong ito ay nagbigay inspirasyon sa iyo, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel para makakita pa ng mga kwento ng pagsusumikap at pagbabago. Sama-sama, matututo at lalago tayo. Ano ang bahagi ng kwento ang pinaka-nakaapekto sa iyo? Ibahagi ang iyong opinyon sa mga komento sa ibaba. Nais naming malaman ang iyong saloobin.